mundo na nagdidistract sa atin. And sometimes, Satan is giving you something for you that is important, pero ang tingin ng Diyos, yung bagay na yun nasisira sa'yo. Tama ba? So, when your focus has been apprehended by something or someone other than Christ, you will always be subjected to spiritual failure in your life. Naman nyo? Ang sabi niyo pakinggan, no? Sabi doon, when your focus has been apprehended by something or someone other than Christ, you will always be subject to spiritual failure in your life. When you are more focused on something or someone other than Christ, there's a sure failure in your Christian walk. Kasi pag hindi ka nakafocus kay Lord, you will be stumbled along the way. Nakakita na ba kayo ng tumatakbo, lumalaban ng race, tapos biglang lumingon? Ano possible na mangyari sa kanya? Madadapa. Kasi dapat nakafocus siya lang sa tinatakbo niya. So if you are being distracted like Peter, di ba? Nung sabi ni Peter, Lord, pwede ba akong pumunta sa'yo? Can I walk on water? Sabi ni Lord, come. Naglakad ba si Peter? Yes, naglakad siya. And then the wave, di ba? Showed up. And then Peter looked around. And Peter, ano nangyari kay Peter? Lumipad. Lumubog, di ba? Lumubog si Peter. Dahil ba mababa ang faith niya? Hindi. Dahil siya ay na-distract. At pag na-distract ka, mawawala yung focus mo kay Lord, it loses the power in you. Hindi mo, no? The only person that walks on water is si Peter. Wala nang ibang apostol ang nakagawa. Di ba? Nalala niyo yung naglakad daw si James, no? Alam mo, ipabalik. Kasi hindi naman siya si Jesus, eh. Yung joke na yun, no? So, ibig sabihin, when your focus has been apprehended by something or someone other than Christ, there's a sure failure in your life, in your Christian walk. Pag focus ka nun sa ibang bagay, hindi na si Lord yung priority mo, hindi na si Lord yung una sa buhay mo, hindi na si Lord yung pinakamahalagang bagay sa'yo, then there is sure failure in your life. Kasi si Lord lang yung kaisa-isa na pwedeng magbigay sa'yo ng strength, ng growth, and everything, ng success sa buhay mo. Si Jesus lang yun. And if you out of focus on Jesus, there's a sure failure in your life. Kasi without Christ, di ba? Ano yung word na Christian? Pag tinanggal mo yung Christ, matitira yung I-A-N. Ano ibig sabihin nun? I am nothing. So without Christ, we are nothing. So if Christ is not present in our life, then there's a sure failure in our Christian life. Hello? Huwag tayong mag-focus sa mga alalahanin ng buhay. No? Minsan doon tayo nakafocus, kaya hindi tayo nakapag-church kasi iniisip natin wala tayong makakain, iniisip natin wala tayong pera, wala tayong panggastos, wala tayong pambayad, and we forgot who is the one providing everything for you, which is the Lord. Ang sabi ng Lord, pag inuna mo siya, sabi niya, di ba? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. When we seek God first, ang gagawin ni Lord? He will put us also first. He will bless us first. Why? Kasi inuna natin ang Panginoon. When we seek God's righteousness in our life, He will add everything that you need in your life. Hello? Naiintindihan niyo ba yan? Ako simple lang yung logic dyan. Eh, no? Unahin mo si Lord. Pag inuna mo siya, unahin ka rin niya. Ganun lang kasimple ang logic dyan. Eh. Kasi gusto ni Lord, when you make me your top priority, I will also make you my top priority. Why? Ang sabi ng Bible, what you sow, you reap. No? Kung ano yung tinatanim mo, siya yung aanihin mo. If you sow something to the Lord and you give importance, no, you focus your attention to the Lord, you make Him your top priority, you put Him first in your life, in every decision na gagawin mo, siya ang una, and then God will put you first also in His list. Hello? That's the promise of God. No? Hindi tayo uuwing luhaan kay Lord. Kaya ito yung nakakalungkot, no? When we focus on something or on someone and our life start to fail. Yan po yung nangyayari. Next, Ate Mariel.
Okay, how to serve God without turning back. Ito yung topic natin. Natawa talaga ako nung sinend sa akin to ni Pastor Bong. Eh. So, how the Lord orchestrated everything, even the topic, no? Diba? Kaya kunyari kayo, discourage kayo. Tandaan nyo itong title na to, How to Serve God Without Turning Back. Kasi no one is serving God genuinely na bumabalik sa dati. Tama? The more you serve God, the more you get deeper in the Lord, the more you grow in faith, it is impossible for you to turn your back to God. Hello? Naniniwala ba kayo doon? Tapos totoo yung puso mo kay Lord, naglilingkod ka, tapos tatalikod ka one day. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Bakit? Pinatunayan na yan ni Job. Job experienced everything. Job experienced death in his family. Nawalan siya ng kabuhayan lahat-lahat, but he never turned his back on God. So, kung merong ganun tao na nananampalataya kay Lord, hingin mo yung puso na ganun kay Lord, na Lord, bigyan mo ko ng puso katulad ni Job, na kayang kabahalin sa kabila ng kapighatian, kaya kang unahin sa kabila ng maraming pasakit, maraming kabiguan sa buhay, ikaw pa rin ang uunahin. Hilingin natin yung puso na ganun kay Lord. Kasi bakit? Pagka ganun ang hinihiling mo kay Lord na puso, kahit anong problema dumating sa buhay mo, hindi magbabago tingin mo kay Lord. No? Sa totoo lang, ganito no? Kahit magkamali ako dito bilang pastor nyo, pag tama ang puso mo kay Lord, ang una mong gagawin, ipag-pray mo yung leader. Katulad nung pastor ko dati, nagkamali siya, ang sagot ko sa kanya, sabi niya, ikaw na magpastor. Ayoko na eh. Sabi ko, pastor, hindi. Ikaw pa rin pastor ko. Tatabihan kita. Sasamahan kita. So, ngayon talaga, mali ang puso niya. Si Lord na nagtanggal sa kanya. And I continue the ministry. Pero alam mo yung pastor na yon, hindi ko siya kinalaban. Alam mo yon, naawa ako sa kanya. Anong sabi ng mga member? Nag-aalisan sa church, oh. Pastor Chris. Ay, ako, Kuya Chris pa ako nun, di ba ako pastor eh. Kuya Chris, pwede ba ikaw na lang pastor namin? Ayaw na namin si Pastor Manny. Anong sagot ko sa kanila? Hindi natin pwedeng iwanan yung pastor natin. Pastor natin yun. Ano man yung pagkakamali niya, tao siya eh. Tayo din naman nagkakamali eh. So kung nagkakamali siya, mas mahalin natin siya. Alam niyo, ginawa ko nung na Sunday na yun, alam ni pastor yan eh. Pag tayo ko sa pulpito bago sila umalis, sabi ko, yakapin niyo yung pastor niyo. Hindi man lang kayo nagpasalamat kahit isang beses. Halos, hindi na natutulog yan para sa inyo. Halos, alam niyo, nahihirapan na siya kung paano patatakbuhin niya. For the first time na experience niya in 30 years ng pagkapastor niya, may yumakap sa kanya mga member. Why? Kasi you need to, if you love the Lord, you love people. Yan lang kasi yun. If you love God, you love people. If God loves them, you should love them. Hello? Not because they are lovable, not because they are rich, not because they are pretty and handsome, but because said it's so. Let us love one another as Christ loves us. Hindi pinag-uusapan niya kung mabait ka or mabuti ka. Ang sabi ng Panginoon, love them. Yun ang kaibahan natin bilang isang Kristiyano. We are being commanded by God, no? And when we serve God, when we love God, we love His people. Kaya we love Kuya Danilo. Tama ba kay Danilo? O, diba? Gulo mo Diba? Hindi ba yung kasunod? Okay. Okay, Daniel chapter 1 verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. No? Isang araw, Lord, hindi ako lalayo sa'yo. No? Ganun ba rin yung prayer mo? Na isang araw, yung puso mo dapat hindi masisira. Dapat diretso lang kay Lord. No? Sabi nga ni Jared nung nag-chat sa akin, sabi niya, Pastor, hindi ko nasasayangin yung pagkakataon na ito. Bro, pangako mo kay Lord yan ha. Hindi sa akin. Next. Sa'yo na sinabi. Pero di magsabi pangako yun. Mabira ka. Okay. Number 1, kung may ballpen kayo and notebook, sulat nyo to, no? Kung wala, i-note nyo sa cellphone. Number 1, set your heart firmly. Basahin nyo nga. Yun, na-record. At Richard. Set your heart firmly. Next, Ate Mariam. Okay, a firm heart is a chosen heart. Daniel purpose or decided before pressure came. Si Daniel, nag-decide na yung puso niya na maglilingkod siya ng tapat according to the purpose of God before the pressure came.
Alam niyo yan? Bago pa dumating yung problema sa buhay mo, you are decided, Lord, ready na ako. Lord, tatanggapin ko yan. Madaling magsalita ng yes, pero pag dumating na yung problema sa buhay mo, dito magkakaalaman kung gaano katotoo ang puso mo sa Diyos. Problems expose who you are. Correction expose who you are. Diba? Trials expose who you are. Diba? Your word, no, nag-amen ka, no? Your word expose who you are. Mamaya nag-amen ka, makita ka dyan, naglalasing ka na, diba? No, diba? So, firmness begins with a decision, not feelings. Like ang sinasabi ito, matagal na eh. No? So, firmness or commitment or decision begins with a firm decision, not just a feelings. Kasi pwede kang mag-decide na masaya. Kunyari, nagkakwentuhan tayo. O tara, merienda tayo. Di ba? Madaling magsabi pag masaya kayo. Nagkakwentuhan. Oh, ano pa yung kwento? Mag-merienda tayo. Lagi nangyayari yan, di ba? Try nyo magaganyan. Pag kunyari may nagbabarilan yan. Tara, merienda tayo. Nagbabarilan eh. Kaya mo ba yun, Danilo? No? Kunyari, nagbabarilan. Tambay tayo dito. Sarap. Oh, parang lang. Oh, muntik na ako. Oh, hirap ng ganun, di ba? So, ibig sabihin, it's not just a feeling. It's not just a feeling, but I know that it is real. Okay. You must settle some matters before temptation arises. You need to settle your heart, your mind before the pressure, di ba, will come upon you. No, hindi ko sinasabing ano kayo Superman at hindi kayo magkakamali. What I'm trying to say, you need to be prepared. Tama? Kung magpa-fasting ka ngayon at hindi ka prepared, ang mangyayari sa'yo, ma-hospital ka. Alam mo yung fasting, Danilo? Yung hindi ka kakain, no? Kasi minsan, ang intindi kasi ni Jared ng fasting, pabilisan ng kain. So, iba, fast eating pala yun, no? So, fasting, hindi ka kakain. So, pagka nag-start ka, no, without a preparation, o kanya, punta ka ng Mount Everest, na umakit ka diretso, patay ka agad doon. Why? Kasi lahat ng umakit doon, nagpe-prepare muna sa baba. No? Pinapakiramdaman kung kaya ng katawan nila yung climate. So, kinukondisyon muna yung katawan. And then, kaya sa kaakyat. Yung iba nga, kahit kaya, namamatay pa rin sa taas eh. So, before pressure came, no, Daniel purpose or decided before pressure. Firmness begins with a decision. Lagi natandaan nyo na. And you must settle some matters before temptation arises. Kung meron ka mga bagay na alam mo sasabit, settle mo na yan. Tama? No? Kunyari, ikaw ay uhawin, no? Pumunta ka sa isang galaan, no? Dala ka ng tubig. Kung ikaw naman pala ihi, magdala ka rinola. Di ba? Kung wala CR doon, lagyan mo lang sa bag mo, di ba? Ziplock mo na lang para ano. Okay, Ate Mariel. Okay, number 2, a firm heart refuses to compromise. Ito yung madalas na nangyayari sa mga Kristiyano. We always compromise. Kasi tropa kayo eh, okay lang. Hindi ko siya i-correct. Tropa kayo eh. Kasi mamaya mawala yung closeness namin. No. A firm heart refuses to compromise. Daniel was offered comfort, favor, and acceptance. Compromise often looks harmless but weakens conviction. Tingnan nyo yung compromising pala, it looks harmless, no? And friendly and desirable. Lagi tatandaan nyo Satan will not offer you something that you will despise, something that you will like and you will be attracted. That's how Satan offers you to compromise everything. So when you do that, hindi mo napapansin, no? It weakens your conviction and especially it diluted your decision. Ito niya, malabnaw na, no? Parang hindi mo na alam kung magde-decide ka ba o hindi, no? So, God honors those who honor Him. Ito, sobrang yung tubig ko. Kasi yung tubig ko. Sobrang lalim ng verse na yan, Ako, kahit sa mga simpleng words, malalaman mo pag yung ibang word na yan, sobrang diin. Ano yung sabi ko kanina? When you put God first, when you prioritize Him, no? God will also prioritize you. And then sabi dito, God honors those who honor Him. When you honor God, God will also honor the things that you have. God will honor also your decision. God will honor your life. God will honor your business, your career, and everything. He will honor that because you honors God first.
una lagi siya. So